Hello, magandang araw po mga minamahal kong ina, mga kapatid, at mga ka-warrior ko sa pananampalataya. Kumusta po kayong lahat? Narito na naman po tayo at magkasama-sama na naman tayo sa isang episode. Ito po yung ating episode 14. At gusto ko po kayong i-welcome sa The Warrior Mom, A Daily Walk with Faith. Ako po muli ang inyong lingkod at ngayong araw ay pupunuin natin ng pag-asa at pananampalataya ang ating mga puso sa panalangin. Sa salita, sa panalangin at sa salita ng Diyos. Alam niyo mga ka-warrior, nandito po ako sa isang lugar, isang malayong lugar, medyo bundok na, at nasa ilalim po ako ng isang puno. Napakasarap, napakaganda ng tanawin ko sa paligid at napakasarap ng hangin. Kaya napili ko po na dito ako mag-recording para i-share ko po sa inyo ang aking nakikita, ang aking inspirasyon sa aking paligid. So, bago ko rin po ipagpatuloy ito, gusto ko pong sabihin sa inyo na ang isa po nating kasamahan, isang ka-warrior mom natin na lagi nating pinapanalangin, si Mami Guy Aguilar po, ay umuwi na po siya sa piling ng ating may likha. At patuloy po tayong mananalangin sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa at mga anak, kay Pastor Gilbert Aguilar, sa comfort at sa adjustment po sa buhay ni Pastor na ngayon po ay wala na siyang partner sa kanyang pananalangin, sa kanyang prayer, sa ministry na kung saan ay nilagay siya ng Panginoon. Pero alam po namin na si Pastor ay kayang-kaya niya ito. 'Di ba, Pastor Gilbert? Okay, so ang ating tema po ngayon ay pinamagatan ko na the power of a prayerful mom. Ayan. So, ang ating gabay na talata ay mula sa James 5:16. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Mga ka-warrior ko, ako po ay naniniwala na ang isang ina na luhod ng luhod sa panalangin ay mas malakas pa sa isang hukbo ng sundalo. 'Di ba? Sa bawat panalangin natin para sa ating mga anak, para sa ating pamilya, para sa ating tahanan, may kapangyarihang gumagalaw sa langit. Alam nyo, may mga araw talaga na pakiramdam natin ay parang wala namang pagbabago, di ba? Parang walang nangyayari. Parang walang pagbabago sa asawa natin, sa ugali ng anak natin, o sa mga sitwasyon sa ating buhay. Pero sa mga ka-warrior ko, huwag kang tumigil. Huwag mong maliitin ang panalangin mo. Kapag may pananampalataya, ang iyong panalangin ay parang binihi itong itinanim. 'Di ba? At ang Diyos na ang bahalang magpalago nito. Naalala ko ang isang nanay na kakilala ko. Ito ay tahimik lang, hindi siya madaldal, tahimik lang siya sa loob ng simbahan. Pero araw-araw siya nakikita ng kanyang mga anak na nananalangin. Hindi niya pinipilit ang kanyang mga anak na magbago. Kasi minsan parang give up na rin tayo, no? Sa ugali ng ating mga anak. Kaya ang ginagawa niya ay tahimik lamang siyang nananalangin. Ipinapanalangin niya ang mga ito at alam niyo ba, makalipas ang ilang taon, unti-unti niyang nakita ang bunga ng kanyang panalangin. Ang anak niyang dating pasaway, ngayon ay isa ng pastor. Ang asawa niyang dating malamig sa Diyos, ngayon ay takapagsalita na ng salita ng Panginoon. Hindi instant ang kasagutan ng ating mga panalangin minsan. Pero ito po ay sigurado.
Dahil ito po ay may pananampalataya tayo, may tiwala tayo na ang ating panalangin ay nakakaabot po sa ating Diyos. Sabi sa James 5:16, the prayer of a righteous person is powerful and effective. Hindi po sinabing maingay na klase ng panalangin. Hindi ring sinabi na magarang na klase ng panalangin. Ang sabi po ay righteous, matuwid. Hindi perpekto, kundi merong pusong totoo na nananalangin sa Diyos. Minsan kahit simpleng, Panginoon, tulungan mo naman ako please. Yan po ay isa ng panalangin na gumagalaw sa langit. Kaya mga ka-warriors ko, wag po kayong mapagod. Wag po tayong mapagod sa ating pananalangin. Ang iyong anak, para sa ating mga anak, wag po tayong mapagod na manalangin sa lahat ng bagay. Lalo na po sa ating mga anak. Pero parang minsan, parang walang nangyayari. Huwag kang sumuko dahil ang Diyos ay hindi bingi sa mga panalangin natin. Hindi rin siya natutulog. Ang bawat luha mo ay may bilang. Merong mensahe. Ang bawat bundong hininga mo ay naririnig niya. Kung ngayon ay parang walang pagbabago, patuloy ka lang. Hindi mo alam, baka bukas o sa makalawa o sa isang linggo, biglang magbukas ang langit. Ngayong linggo, subukan mong magkaroon ng prayer journal. Ito po ay ginagawa ko. Isulat mo ang bawat panalangin. Isulat mo rin ang bawat kasagutan nito. Makikita mo sa pagdaan ng panahon, ang buhay mo pala ay punong-puno ng himala. Try niyo po ito. At isa pa, involve your children in your prayer life. Kahit bata pa sila, ipaalam mo sa kanila na may nanay silang na hindi lang palaban sa gawaing bahay, kundi palaban din sa panalangin. Minsan hindi natin kayang baguhin ang sitwasyon, pero kaya nating manalangin. Kaya natin. At doon sa panalangin, nariyan po ang kapangyarihang kayang magbago sa lahat. Kaya mga ka-warriors ko, ito po ay isang importante para sa atin na mga nanay. Bilang sa isang warrior mom, sa isang mandirigmang ina, lahat po tayo ay dapat nananalangin. So sa araw na po ito, tayo po ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng panalangin. Turuan niyo po kaming mga ina na huwag tumigil sa aming panalangin sa inyo. Kahit kami ay napapagod sa aming araw-araw na buhay, Panginoon. Palakasin niyo po kami at paalalahanan na ang bawat panalangin ay naririnig ninyo. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan habang hinihintay ang inyong kasagutan. Panginoon, dinadalangin ko rin po sa inyo. Salamat sa buhay ni Mami Guy na binigay niyo po sa amin. Patuloy po kaming nananalangin sa kanyang pamilya, sa kanyang anak, at lalo na po sa kanyang asawa na si Pastor Gilbert Aguilar. Ingatan mo po siya at bigyan niyo po siya ng peace sa kanyang puso, Panginoon. Alam namin na namimiss niya si Mami Guy. Comfort him, Lord God, at ikaw ang magpatuloy na magbigay ng kalakasan sa kanya. Father, dinadalangin ko rin po sa inyo ulit ang aking kaibigan na si Patrick Plastado, Panginoon, na patuloy na merong lakas na binibigay po sa inyo. In spite of her dialysis, Panginoon, 3 times a week na dialysis, Lord God. Salamat, Panginoon, sa provisions na iyong binibigay sa kanya. Salamat din, Lord, dahil siya ay yung ginagamit
sa iyong ministeryo, Panginoon, dito sa mundo. Lord, dalangan ko rin po sa inyo si Ate Joping, Panginoon, na aming kasamahan sa simbahan, kapatid sa simbahan, sa kanyang sakit na hinaharap, breast cancer, Panginoon. Dinadalangin ko rin po sa inyo ang aking pinsan, si Toto E.J. Sinar, at ang isa ko pang pinsan na si Manang Jennifer Bautista, Panginoon. Lord, hindi namin hawak ang aming mga buhay, pero naniniwala kami na meron kami kalakasan na manggagaling sa inyo. Panginoon, ikaw mag-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Whatever your will be done sa aming mga buhay, Panginoon. Pero naniniwala kami, Lord, at meron kami pananampalataya, Panginoon, na kung luluubin mo pa na kami ay magkaroon ng mahaba pang buhay, Panginoon. Nagpapasalamat po kami, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na maging disiplinado sa aming kinakain, Panginoon. At magkaroon ng malalim na pananampalataya sa inyo. Dinadalangin ko rin po sa inyo si Nicole na meron ding stage 4 cancer, Panginoon, kasama ang kanyang anak na 4-year-old na si Maxi, Panginoon, na lumalaban din sa sakit na congenital heart disease, Panginoon. A 4-year-old but then 2 beses o 3 beses na binuksan ang kanyang puso, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na mag-inang ito at naging ehemplo sila sa mga nanay na katulad namin. Sa ulit, Panginoon, hindi ko man ma-mention ng iba. Minimension ko po sa inyo si Rika, Panginoon, a 4-year-old, Panginoon, na patuloy na lumalaban sa kanyang sakit na nasa Japan, Panginoon, na 1 taon nang nakalagak, Panginoon, sa isang hospital sa Japan. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, Panginoon, ang kanyang pamilya, lalo na kanyang ina na si Ma'am Ruth, Panginoon, Araya. Lord, as what I have said, hindi namin hawak ang aming buhay, pero alam namin na nandyan ka, nakasama namin sa araw-araw na paglakbay namin, Panginoon. Ikaw ang sumama sa bawat isa sa amin. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sa ulit, mga kapwa ko ka-warrior, huwag ninyong bibitawan ang panalangin. Bago po ako magwakas, gusto ko po magpasalamat sa aking mga supporter na nagpapadala po patuloy na nananalangin sa akin at patuloy po na nagbibigay, nagsishare ng kanilang blessing, financial po para sa aking medication. Maraming salamat. Gusto ko rin pong i-mention ang aking kaibigan sa US na si Toto Elier. Salamat sa iyong support. At ang aking kaibigan na aking laging pinapanalangin, si Brother Patrick Plastado. Paring Pats, salamat sa patuloy. Pare-pareho tayong nangangailangan, but then ikaw po ay nagbibigay, nagsishare ng iyong blessing sa akin. God bless your heart. At sa bawat luhang nalalaglag po sa ating mga mata, may biyayang darating. Alam po natin yan. So hanggang sa muli, ito po ang inyong host sa The Warrior Mom, A Daily Walk with Faith. Maglakad po tayo araw-araw na may pananalig, pagmamahal, at lakas mula sa Diyos. God bless everyone. See you on our next episode. God bless. Good day.